Sa paghupa ng unos na dala ng bagyong Christine, patuloy na tumatambad ang mga iniwan nitong pinsala. 69 na probinsya mula sa 16 na rehiyon sa bansa ang pinadapa ng malawakang pananalasa ng bagyo. Sa tala ng Office of Civil Defense, pumalo na sa mahigit 80 ang napaulat na nasawi dahil sa bagyo. Pinakamarami sa Calabarzon na sinundan ng Bicol Region. 66 naman ang nasugatan habang 34 pa rin ang hinahanap. Mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan, katumbas sa mahigit 4 na milyong individual. Hanggang ngayong araw, 82,000 pamilyang nananatili sa evacuation centers. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 200 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa infrastruktura at halos 90 million sa agrikultura. 83 lungsod at bayan naman ang nasa ilalim ng state of calamity. Mga kapuso, bukod po sa makakapal na putik at baha sa Albay, pagkain ang isa sa pinaka-pinoproblema sa lalawigan. Ang ilang bahagi ng Libon Albay na isolated matapos ng bagyo. Sa unang pagkakataon, narating at nahatira ng tulong ng GMA. Yan po tinutukan live ni John Consulta. John. Ivan, Pia, 7 barangay ang nananatiling isolated sa Libon, Albay dahil nga sa kaliwat kanang landslide na epekto ng bagyong Christine. Marami sa mga pamilya, Ivan, Pia, ay wala nang makain. Sa unang pagkakataon ay napasok ito ng mga otoridad at ng GMA Kapuso Foundation at 1,000 pamilya ang nabigyan ng tulong. Wasak-wasak ang mga kalsada sa Barangay Pantaw sa Libon, Albay matapos gumuho ang lupa sa ilalim nito dulot ng landslide. Kita sa aerial video ang kaliwat kanang landslide na dahilan kaya isolated ang 7 barangay sa Libon. Dahil walang makalabas na tao o makapasok na supplies mula pa noong Martes, wala nang makain ang mga residente. Marami pong kasing landslide, so hindi po mapasok-pasok. Sabi ng MGB, gumagalaw pa ang lupa doon kaya hindi pa pwedeng galawin, hindi pa pwedeng i-clearing operation kasi baka malagay sa mga alanganin yung ating mga rescue. Sa kauna-una ang pagkakataon mula Maynila, narating ng GMA Integrated News, GMA Kapuso Foundation at ng militar ang isolated na Barangay Pantaw, sakay ng mga helicopter ng Philippine Air Force at Malacanang, bit-bit ang relief goods. Gamit ang presidential chopper at isang Black Hawk ng Philippine Air Force ay dinala nga itong mga relief goods ng GMA Kapuso Foundation dito sa Barangay Pantaw, ang isa sa mga hardest hit na barangay dito sa bayan ng Libon sa Albay. Paglapag namin, di maipinta ang saya sa mga residente na tumulong na sa pagbubuhat ng relief goods para may pamahagi. 1,000 pamilya ang nahatiran ng relief goods. Napapasalamat ako sa inyo sa GMA na napasok ninyo at nadalan po natin ng food pack. Talagang isolated po itong mga barangay nito. Ginagawa natin ngayon yung agarang tulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo kung saan talagang higit na kinakailangan yung pambisikong pangangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng donors and partners natin kasi dahil sa mga pinaabot nilang tulong, finally naabot na natin ang Libon sa Albay. Maghahatid rin ang GMA Kapuso Foundation ng 100 kilo na pet food sa Tabaco Albay Pet Shelter. Ivan, Pia, tila matatagalan pa itong sitwasyon sa ilang mga barangay na ito na isolated pa dito sa Libon, Albay dahil ayon sa ating impormasyon na kuha mula sa Libon LGU ay hindi para sila makapagsimula ng kanilang mga retrieval operations at clearing operations dahil nga sa taas ng mga landslide area ay mayroong mga cracks na posibleng mauwi daw sa mga panibagong pagguho kapag nagkaroon ng paggalaw sa ibaba. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, John Consulta. Kabilang po si Pangulong Marcos sa mga naghatid ng tulong sa Kabikulan na labis na sinalanta ng bagyo. Giit niyang pangmatagalang solusyon sa baha, flood control project na may konsiderasyon sa climate change. At yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, si Pangulong Bongbong Marcos nang nagsabi na pangmatagalang flood control project na may konsiderasyon nga sa climate change ang nakikita niyang solusyon kontra sa malaking pagbabaha dito sa Bicol Region. Ang
Ang mga nasalanta sa Bagyong Christine na nakasilong sa Naga City Hall, binisita at kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos. Namahagi ang Pangulo ng tig 10,000 pisong cash assistance para sa bawat pamilya. Mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi yung baha na galing kami sa Buli, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Marami doon sa hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahakanapan natin ng paraan yan. Sa situation briefing ng Naga City at Albay LGU, nag-ulat sila sa Pangulo ukol sa epekto ng Bagyong Christine. Ayon sa alkalde ng Naga, patuloy ang pag-rescue at paghahatid ng tulong sa mga nalubog na barangay. Humingi sila ng dagdag na relief goods. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, parating na ang mga yan at pwede rin silang kumuha ng relief goods sa DSWD Hub sa Cebu para madala sa Bicol. Sa Albay, mahigit 300 bahay ang maaari raw maapektuhan ng landslide na namang oras. Inatasan ng Pangulo ang DHSUD para mahanapan ng bagong tirahan ang mga apektado. Sabi mismo ng Pangulo, hindi maikakaila ang tindi ng epekto ng bagyo sa Bicol. Meron naman tayong maraming flood control. Meron tayong mga dike, meron tayong mga pumping station, meron tayong mga flood control na gates. Pero sumobra lang talaga yung tubig at hindi lahat ng flood control natin na dati naman ay nakakayanan pa kahit na may ulan. Yun ay nasa pawan. Noong 1973, mayroon daw Bicol River Basin Project pero hindi natapos ang proyekto nang magpalit ang gobyerno noong 1986. Sa tulong ng South Korea, muling pag-aaralan ng proyekto. Kasama ang nagbabagong panahon sa ikokonsidera sa disenyo ng programa. Hindi na yung community development muna. We will focus on the flood control talaga. Nagbigay rin ang Pangulo ng chequeng 30 million pesos para sa Naga at 50 million pesos para sa Albay. Ang Department of National Defense magbibigay raw ng fuel assistance sa pangailangan ng Camarines Sur at Naga na paubos na ang supply ng langis. Bago sa Naga, nagtungo ang Pangulo sa bayan ng Bula at kinausap ang mga nabahang residente. Nagkaroon din ng briefing kasama ang Camsor LGU at sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga bangkang maghahatid ng relief goods sa mga komunidad na baha pa rin. Pia, dito sa Naga ay nakikita natin kabilang itong area na to sa 7 barangay pa na lubog sa baha at sa dami nga ng patuloy na naglulusong sa baha ay pinamamadali rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapadala ng gamot na prophylaxis kontra yan sa leptospirosis pati na ng iba pang mga gamot na kinakailangan sa mga ospital, sa mga health center, gayon din sa mga evacuation center. Yan ang latest mula rito sa Naga. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Wasak ang bahay ni na Rolando Orfano sa Barangay Magiron sa Ginubatan, Albay nang tangayin ng landslide sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Patulog noon ang kanyang pamilya nang gumuho ang bahay, naipit ng pader at namatay ang mag-ina at nanay ni Rolando. Bigla na lang sumabog yung wall ko. Diretso bagsak talaga sa mag-ina ko. Tapos tumakbo ako para ko sila iligtas. Wala na talaga. Kita ang tipak ng lupang nauka mula sa bundok dahil sa malakas na pag-uulan. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, lumambot ang lupa sa lugar na ito, kung kaya't nabunot mula sa pundasyon ang bahay na ito at dumausdos pababa. Sa ibang parte ng bayan, natibag ng malakas na agos ng tubig ang mga kalsada sa tabing ilog. Sa mga komunidad sa bulubunduking mga lugar gaya ng Barangay Onggo, nakahambalang pa rin sa mga kalsada ang malalaking puno at lupa. Mga motorsiklo lang ang nakakadaan sa gilid ng malalim na bangin. Tumagilid at kumaskas sa kalsada ang isang pampaserong jeepney sa Marcos Highway sa Antipolo City. Sa kuha ng dashcam, makikita mabilis na takbo ng jeep na mag-overtake sa SUV. Pero pagbalik nito sa linya, bigla itong tumagilid at tila nilampaso ang kalsada. Sumalpok din ang jeep sa motor ng isang food delivery rider na nasaktan. Sugatan din ang 12 pasahero ng jeep pati ang driver nito. Humingi ng tawad ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang jeepney operator sa mga biktima ng aksidente.
Lagpas sa karaniwang dami ng ulan tuwing Oktubre, ang ulan na ibinagsak ng Bagyong Christine sa Albay sa loob ng 24 oras. Ayon po yan sa Pag-asa. May epekto na ba rito ang amihan o La Nina? Ang tugon ng Pag-asa sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Sa tindi ng pagguho at bahang abot hanggang leeg o lampas tao sa ibang lugar, nabigla sa bagsik ng Bagyong Christine ang maraming taga-Albay. Ayon sa Albay LGU, ang ulang ibinuhos ng Bagyong Christine roon sa loob ng 24 oras noong October 21 to 22, higit pa sa average rainfall sa probinsya sa buong Oktubre. Nakaranas po ang Albay ng katumbas ng 2 buwan na pag-ulan. During rainy season yan, sa loob lamang ng higit 24 hours, ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Climatologically normal po na nakakuha po ng Albay tuwing October ay 321.9 po na amount ng ulan. Pero yung naranasan po nila no October 22 ay umabot po ng 431.0. Halos matakpan na po yung buong Pilipinas dahil po sa ulap po niya. Sa Daet, Camarines Norte, 528.5 millimeters ang ulan sa loob ng 24 oras, higit sa average rainfall sa Oktubre. Ayon sa Office of Civil Defense, matindi talaga ang epekto ng Bagyong Christine kahit pag gumamit na ng impact-based forecasting ang gobyerno para maabisuhan ang mga pinaka-maaapektuhang lugar at para makapagkansela agad ng klase. Gumamit na rin naman tayo nung mas makabagong paraan kung paano natin mapipredict o mababasa yung maaaring mangyari mismo pagdating ng bagyo. Nakita natin na kailangan talaga suspindihin yung pag-aaral ng ating mga estudyante sa buong Luzon. Epekto na kaya ito ng La Nina na batay sa Pag-asa Outlook ay posibleng magsimula ngayong buwan at magtagal hanggang Marso ng susunod na taon? Hindi pa po ito epekto po ng La Nina. Ang forecast po natin for November, 1 hanggang 2 bagyo po. Ayon sa Pag-asa, 71% ang tsansa ng La Nina ngayong October, November, December season. Nasa transition period pa rin daw tayo, papuntang amihan season na posibleng pumasok sa unang bahagi ng Nobyembre, kung kailan mas maliit daw ang tsansang mabuo ang mga bagyo. Ang bagyo po nabubuo kapag mainit ang hangin. So ito po, in northeasterly wind flow po natin is malamig na hangin. Pag nagkakaroon po sila ng interaction, yun po humihina po ang isang bagyo po. Binabantayan din ng Pag-asa ang inaasahang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Tropical Storm Kongre na tatawaging Bagyong Leon. Ano kayang epekto nito sa panahon sa Ondas sa susunod na linggo? Palihis naman po yung track niya, wala po tayong nakikita any landfall. Kasama po natin yung trough po niya, possible magdala ng mga maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan po dito sa may extreme northern Luzon. Pero for Metro Manila, magiging maaliwalas naman po ang panahon, pero may mga panandali ang pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras.